Ready na yung pagkain natin. Tara, kain na tayo. Carlos, nakausap mo na ba si Zoe? Anong sabi niya? Okay na raw siya. Kasama niyo yung mami niya. Baka naman nahihiya lang siya magsabi. Gusto mo ba ako na lang kumausap sa kanya? Papuntahin na lang natin siya dito. Lynette, parang okay naman yata yung pag-aalala mo kay Zoe. Alam mo, Lynette, may punto si Carlos. Talaga bang pipilitin mo pang pumunta rito si Zoe? Chang, nag-aalala lang po ako sa kanya kasi kasama po niya si Moira. Lynette, may punto naman si Doc Carlos eh. Pwede ka namang mag-alala kay Zoe, pero wag naman yung sagad na sagad. Alalahanin mo, may sungay ang si Zoe. Any moment, susuwagin tayo niyan. Hindi niyo kasi alam yung pakiramdam ng isang tao na ang kalaban niya yung sarili niyang pag-iisip. Oo, magkaiba kami na pinagdadaanan ni Zoe. Pero yung meron kaming makausap, yung meron kaming makasama, malaking bagay na yun para sa amin. At saka hindi ba, ang totoong diwa ng Pasko yung tinatanggap mo lahat ng tao? Kahit pa meron siyang ginawang mali sa'yo? Good morning. Ano oras na ba? Bakit? Late na yata ako Tumawag na ako sa Isrid. Sabi ko, hindi ka makakapasok. Oh, breakfast ka muna. Sandali. Ikaw may gawa nito? Oo. May konting tulong si Chang Susan. Ano? Kumusta tulog mo? Mahimbing. Nakatulong talaga na nandito ako. Kasi nga, pakiramdam ko, safe ako dito. Lynette, salamat pala sa pag-aalala mo kay Zoe kagabi. Bakit? Wala, dahil doon, lalo akong humanga sa'yo. Alam mo, mabait naman si Zoe eh. Naimpluwensyahan lang ni Moira. Katulad nga nung sinabi ni Diyosa kagabi, siguro, kung iba ang nanay ni Zoe, siguro hindi siya magiging ganun. Paano kaya kung ikaw ang maging nanay ni Zoe?